Nako, heto na po mga kababayan, minority nag-walk out, walang alam sa batas. Nako, Ontiveros di kinaya ang galing ni Senator Marcoleta. Minority nagwala sa Senado. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At yan nga po mga kababayan, unahin na po natin to. Pinaka-importante sa lahat, no? Ito pong pinakabagong survey dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po kasi dito, sa ang balita ngayon, PBBM nakapagtala ng makasaysayang pagbagsak, aray ko po, sa pinakahuling SWS survey matapos umabot sa pura na negative 15 ang kanyang net satisfaction rating. Ang pinakamababa niyang naitalang marka mula nang maging Pangulo. Ayan mga kababayan, negative 3 noon, ngayon negative 15 na po. Ano pa, kaya pa ba? Okay pa ba ito mga kababayan? Kapag negatibo na po ang satisfaction rating mga kababayan, parang kumbaga hindi ka nagugustuhan ng taong bayan. 4 na taon na pero pabagsak ang iyong mga ratings, di ba mga kababayan? Pero ito nga ang problema dito. Minsan naiisip ko mga karibin natin kung ordinaryong empleyado lang to, di ba? Kung ito ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, tapos ganito ang ratings niya, di ba? Kasi minsan nire-rate din tayo sa ino-audit tayo, di ba? Ino-audit tayo kumbaga sa isang kumpanya. Kapag negatibo po ang audit sa iyo, mga kababayan, talagang hindi ka na pwedeng magtrabaho pa diyan. Wala ka ng kwenta kumbaga, di ba? Hindi ka na nagagamit, di ba? Wala kang gamit. Kumbaga, you are a liability. You are a liability to the company. So, kailangan sa'yo, tanggalin na. Dapat ba, tanggalin na rin ba ang presidente? Kasi parang nagiging liability na lang ito Di ba? Wala naman siyang ginagawa. Para maging progressive ang Pilipinas. So, meaning, he is not an asset to the Filipino. No? To the Filipinos. He is a liability. Bakit? Sweldo lang ng sweldo, wala namang ginagawa sa taong para umunlad ng ating bansa, di ba? Gaya rin ng ibang mga politiko. Kung ikaw ay hindi napapakinabangan ng tao at wala ka namang ginagawa para maging progressive ang Pilipinas, para maiba ang Pilipinas at maging maunlad, hindi ka po asset ng Pilipinas, no? Wag na po kayong magpresidente kasi walang napapala ang mga Pilipino sa inyo. Liabilities lang kayo Pasweldo ng pasweldo. Ang lalaki pa naman ng mga sweldo ng mga hinayupak mga kababayan. Diba? That's what I'm trying to point out dito mga kababayan. No? Gusto ko lang i-compare yung ordinaryong Pilipino dito po sa kanila ng mga politiko. Na kapag tayo po ay nagnegatibo na sa ating mga ginagawa sa isang kumpanya, sa ating pinagtatrabahuan, hindi na maganda yung ginagawa natin, tayo po ay pina-fired, no? Ganun din sana. Dito sa mga politikong ito, dapat i-fired na rin po sila, di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Ito sabi nga po dito, dapat umalis na sa pwesto yan. Baka ma-overdose pa yung rating na yan. Grabe naman. Alright. Sabi po dito ni Auntie Claire. Teka lang ayusin lang natin to. Okay, sabi po dito ni Auntie Claire mga kababayan. Sabi ni Clifford, Auntie Claire said, ang pagbaba sa ratings ng Pangulo ay epekto ng nakaraang administrasyon. Di wow. Diba? Si former President Duterte na naman palang may kasalanan kung bakit bumababa ang ratings ng Pangulo. Aray ko po.
Sa tingin ko, isa lang ang tanging paraan para magkaroon siya ng positive result. Magpa-hair follicle test na siya, aray ko. Correct eh. Baka sakali, di ba? Pag nag-hair follicle test siya, pag nag-negatibo, edi positive yung maging rating siya sa taong bayan. Pero pag naging positibo naman, ay lalong babagsak pa yan. Di ba? Alright. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to, no? Si Rimulya. Ayan, no? Bago po natin i-play yung video. Kasi mga kababayan, di ba napapansin nyo? Yung mga kinakasuhan ngayon ay puro mga majority senators. Di ba? Pero sabi naman po dito ni Rimulya, hindi ko alam kung maniniwala ba kayo dito or niloloko na naman tayo dito sa statement na ito ni Rimulya. Ayon po dito sa Batas PH, hindi, no, hindi raw. Hindi sini-single out ang majority senators. Ang trabaho ng ombudsman, lahat marami kaming pinupursu na kaso rito. Ayan. Pero, niloloko mo ba kami? Bakit halos lahat ng kinakasuhan ninyo ay puro puro majority senators tapos sasabihin mo ngayon, hindi namin yan sinisingle out. Hindi namin sinisingle out yung mga majority. Lahat sila. Sige nga, magpakita kayo ng senador na kinakasuhan ninyo sa kabilang parlor. Wala eh. Diba? Sa kabilang, sa minority, wala kayong ginagawa. Pinababayaan nyo lang. Nang tanungin kayo kung sinisingle out ba, hindi raw mga kaubayan. Ang tanong, naniniwala ba ang taong bayan sa sinasabi ni Rimulya? Ito po ang naging sagot ng ating mga kababayan. Sabi po dito, bakit di rin imbestigahan si Soto? Pinangalanan siya na tumanggap din ng maleta. Correct. Diba? Correct. That's correct, but balance is out or the scale will tip over. Check and balance will be compromised. Sabi po ni 30, parang di naman halata. Oo nga, marami basta kontra sa amo niya. Correct. Siyempre, yon ang mando ng amo niya. Sabi po ni Jose. Sabi naman po ni Piola, sige lang, malapit na rin blue ribbon. Correct. Sige lang. Sa blue ribbon tayo babawi mga kaubayan. No? Kasi wala namang minority na miyembro ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano. No? Pero majority senators. Correct. Anong taning is waving? Sabi po ni Esper, may taning ba? Walang taning yan. Hayaan lang natin mabuhay yan. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto. Dito nagkapahiyaan po sa Senado mga kaubayan. Si Risa Hontiveros po ay sinasabihang ni Senator Marcoleta na parang walang legal background. No? Walang legal background daw si Senator Risa Hontiveros, isang minority senator. Okay? To the rescue naman ang kanyang baby loves. Ayan, tawagin na lang natin baby loves, Senator Erwin Tulfo, no? Ni Senator Risa Hontiveros. Total, di ba? Dito naman sila magaling sa mga marital issue, no? Sabihin na lang natin na baby loves, okay? Baby loves, Senator Erwin Tulfo said, kasi ito sabi po ni Senator Marcoleta dito, no? Ito ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Ang kausap niya po yan si Risa Hontiveros. Mamaya papakita po natin yan. Sabi naman po dito ni Senator Erwin Tulfo, Bibilabs, ayan, hindi po tama yun. Nasabihan na ang kasama niya ay walang alam sa batas. Aba. Anong gusto mo, magsinungaling si Senator Marcoleta na may alam sa batas si Hontiveros? Wala naman talaga. Ito pa, sabi niya dito, gusto kong i-point out mga kababayan. Sabi niya dito, hindi po tama na sabihan na ang kasama niya ay walang alam sa batas. Ngayon, tinuturing niyo silang kasama. Nung nagkakaputukan, nasaan kayo? Diba? Ngayon, kasama niyo sila sa Senado. Pero nagkaputukan, kasama rin ba? Nagtatanong lang po mga kababayan kasi naaalala ko palagi yan, ang pag-alis nila sa Senado, no? Habang may nangyayari, di ba? Alright.
Ito po ang naging komento ng ating, grabe hindi naman pwede magsinungaling si Senator Dante Marcoleta na sabihin, may alam ka sa batas, kaya mo yan nasabi. Nasabi yun ni Risa Hontiveros kasi wala nga talaga siyang alam sa batas. Bakit kailangan ba magsinungaling? Kailangan na naman ba i-bend ang law? Diba? Pati ba naman yung speech kailangan mong i-bend? Just to please? Yung mga kasama mo? Diba? Mahilig to mag-bend the law baka pati speech gusto niyang i-bend just to please Risa Hontiveros. Hindi pwede yun kay Senator Dante Marcoleta. Kasi prangka ang taong ito. Kung ano yung observation niya, yun talaga ang, which is right, no? Tama naman yung observation niya na walang alam sa batas. Kasi hindi naman abogado si Risa Hontiveros. Tinamaan lang talaga kayo. Kayong mga minority senators, tinamaan lang talaga kayo. Kasi biruin nyo you are composed of mga artista, mga broadcaster, di ba? Mga ano pa, mga NPA, di ba? Yan po ang composition ng minority. May lawyer ba sa kanila? Kung meron, hindi congratulations, di ba? Pero doon po sa mga pinatamaan ni Senator Marcoleta, totoo naman na wala kayong background sa mga legal matters, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan, mga kabayan. Sabi po ni Lito, tama naman talaga. Look what happened sa Congress pretending they know the rules and the law. Sa pagdating puro bending the law. Dapat kasi isa sa mga criteria ang law. Mahirap gagawa ng law pero walang alam sa law. Correct, di ba? Correct. Sabi po ni Shah, sure, Mr. Law Bender. Ayan, sana sinabi niya na kay Robin ng harap-harapan. Okay. Anyway, Senator Robin Padilla, at least may kasama siyang mga lawyer, di ba? Bullseye ang mga law bender na. Bulaga 11, ayan. Abogado laban sa abogado. Correct. It's just like saying, are you afraid if you have the hearing a blue ribbon on flood control, mababanggit ka rin. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung actual video patungkol po dito sa pagsupalpal, pagpahiya dito sa minority black. Kapasok 2 is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yan. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take Yan, pagsalatiin mo na yung si Risa Hontiveros, magwawala na siya. because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than 1 day. So who is talking about 1 day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Hontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion. Ito, index card. Index card. Hawak niya yung index card. Hawak ko ang index card. Hawak ko ang index card. Nasa yung chief of staff mong pangit. Napaka-harsh mo, PH, ha? The joke lang. Maganda siya. Go. Ngayong araw Hindi ba kayo mabiro? na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na
ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules na initiate na Hindi naman abogado. Huwag makipag... Yan ang problema dito kay kay Rizze. Hiling makipagtalo sa mga abogado. Madam, pagdating sa mga rules na ganyan, saka mo na kami bidahan pagka hindi ka na pagbibigtakan ng kung ano-ano dyan, ha? na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Oh. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Walk Wala out pa nga na. pong minority Walk out contingent na. sa Committee on Walk Rules. out. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya Walk po out sinusugundahan ang sinabi ni Walk. Senator Pangilinan. Ito pong mosyon Let's na go. gustong talakayin ni Let's walk out Senator together. Marcoleta at pinamudmod ni Senate President Mga ano pala mga iyakin eh. Mga iyakin pala eh. Oh. sa atin. Walang iyakin, bawal iyakin. Bagong- Madam, walang... Apaka-iyakin nyo talaga kayo dyan sa minority. Tigil-tigilan nyo yan. Hindi nyo maliligawan ng sabay ng Pilipino sa mga kabalbalan nyo. Motion po siya. Ah. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi Nako. ko na nga Yari. Yan ang problema pagka walang legal background, Risa. Eh, sinasabi Ayun ko na nga. sa'yo eh. Grabe, Yan ang ha? problema eh. Wala ka kasing legal. Kaya siguro nag-walkout si Risa. Nagmaktol. Na parang brat. Walang legal background eh. po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Nasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi Madam ng President, bagong motion? point of order. Point of order. Ad hominem. Isa pa to. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po Hindi po sinasabi. tama yun. Wala kang legal background. Isa ka pa. Eric Sylvester. Punta ka ng Amerika. Yes, Kasama niya Pwede po ay ba? walang Pwede po ba? alam sa batas. Mga wala na. Sarado na Senado. Ayan na, di ba? Hindi daw tama na sabihin na ang kasama niya ay walang legal background. Eh, anong gusto mong sabihin, di ba? Kaya kanina pang pinupoint out natin na magbenda naman tayo ng law. Di ba? Ay, grabe naman. Nasaktan siguro si Bendalo, no? Nasaktan siguro si Bendalo, mga kaubayan, kaya nakapagsalita siya ng gano'n na, huwag naman, natatamaan ako di ba? Huwag naman gano'n, Senator Marcoleta, napakarami namin dito natatamaan sa mga sa sinasabi mo, no? Na walang legal background, alright? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.